Si Riva Angeli Antonio ay kilala sa kanyang labis na kabaitan at kapatawaran, mga katangiang naging mitya ng kanyang sariling kapahamakan. Dahil sa isang malupit na frame-up ng mga inggit na kalaban, tuluyan siyang pinagtabuyan at itinatwa sa kalsada ng kanyang bilyonaryong asawa na si Cyrus Benedict Salvador nang hindi man lang hinayaang sabihin ng katotohanan siya ay nagdadalang tao. Sa gitna ng gutom, kawalan, at matinding kahihiyan sa kalsada, namatay ang marupok na si Riva at isinilang ang isang palabang ina para sa kaligtasan ng kanyang anak na si Ethan. Pagkalipas ng 4 na taon, magkukrus muli ang landas ng dating mag-asawa, ngunit ang kaharap na ngayon ng nagsisising bilyonaryo ay hindi na ang mahinang babae noon, kundi isang matagumpay, eleganteng CEO na handang ipaglaban ng kanyang anak. Sa pagtuklas ni Cyrus sa malupit na katotohanan ng nakaraan, sapat ba ang kanyang buhay at kayamanan para bilhin ang kapatawaran ng isang pusong tuluyan niyang winasak? Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tapat at nagmamahal nating tagapakinig dito sa Ayesha TV. Ako po ang inyong lingkod, si Miss Angge, na muli nagbabalik upang maghatid sa inyo ng isang kwentong magpapaiyak, magpapagalit, at magbibigay inspirasyon sa puso ng bawat isa. Mga ka-Ayesha, hanggang saan mo kaya magtiis para sa taong pinakamamahal mo? At paano kung ang taong nangakong magiging kakampi mo habang buhay ay siya palang unang tatalikod at magtatapon sa iyo sa kawalan? Ngayong araw, sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ni Riva, isang babaeng pinagkaitan ng katarungan, pinalaya sa sariling pamamahay sa gitna ng tirik na sikat ng araw at itinatwa ng kanyang bilyonaryong asawa na si Cyrus nang hindi man lang nalalaman na may isang bagong buhay nang tumitibok sa kanyang sinapupunan. Saksihan natin ang kanyang transformasyon mula sa pagiging marupok tungo sa pagiging isang matapang at palabang ina na hinding-hindi na muling papayag na tapakan ng kahit sino, kahit pa ng lalaking minsan na nagwasak ng kanyang mundo. Dito lang sa Ayesha TV. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ng mansyon ay hindi sapat para bigyan ng init ang napakalamig na atmosfera sa loob ng kwarto. Tanghaling tapat, ngunit para kay Riva Angeli Antonio, ang liwanag ng araw ay tila isang malupit na paalala na ang lahat ng kanyang pangarap ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng tirik na sikat ng mundo. Sa gitna ng marangyang silid, nakatayo ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kinabukasan, si Cyrus Benedict Salvador, ang kanyang asawa. Ngunit ang mga matang dating rati ay puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Ngayon ay tila naglalagablab sa puot at muhi habang nakatitig sa kanya. "Umalis ka," sigaw ni Cyrus na umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Bawat kataga ay tila patalim na sumasaksak sa dibdib ni Riva. "Umalis ka ngayon din. At wag na wag ka nang babalik." Nanginginig ang buong katawan ni Riva. Halos hindi niya maramdaman ang kanyang mga bintis at hindi ng panghihina. Pinunasan niya ang mga luhang walang tigil sa pag-agos sa kanyang namumulang muka. Ngunit tila mas lalo lamang ito bumubuhos kapag nakatingin sa mga nakakalat na peking dokumento sa lapag. Mga ebidensyang binuo ng mga inggit na kalaban para palabasin na nagtaksil siya. "Anong ginawa ko?" Iyak niya. Gumaralgal ang boses sa matinding pagmamakaawa. "Saan ako pupunta? Buntis ah." Hindi niya man lang natapos ang kanyang tanong nang marahas siyang putulin ni Cyrus. Hindi niya man lang naipagtanggol ang kanyang sarili at ang pinakamasakit sa lahat, hindi niya man lang nailabas ang sekretong baka sakaling makapababago sa isip ng asawa. "Wala akong pakialam." Pasigaw at walang awang putol ni Cyrus sa kanya. "Lumayo ka lang sa akin." "Wala akong pakialam." 4 na salita. 4 na salitang pumatay sa kung anong natitirang pag-asa sa puso ni Riva. Ang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin siya sa hirap at ginhawa, ang lalaking nangakong poprotektahan siya sa lahat ng dako ng mundo, ay siya mismo nagtatapon sa kanya sa kawalan ng walang kaunting pag-aalinlangan. Si Riva ay kilala bilang isang mabait, tahimik, at marupok na babae para sa sarili niyang kapakanan. Palagi siya nagpaparaya at nagpapatawad, kahit pa ang sarili na niyang kaligayahan na mawala. Mas pipiliin niyang siya ang masaktan, wag lamang ang mga taong mahal niya.
Ang pagiging marupok ng ito ang naging dahilan kung bakit madali siyang nalilin lang ng mga mapagpanggap na tao sa paligid ng bilyonaryong asawa. At ang masakit, si Cyrus na nangakong magiging kakampi niya ay ang unang taong hindi naniwala sa kanyang katapatan. Huwag mo nang dumihan ng sahig ng pamamahay na ito ng mga peking duha mo, Riva. Malamig na saad ni Cyrus habang nakatingin sa kanya na may pandidiri. Mula sa araw na ito, tapos na tayo. Wala na akong asawang nagngangalang Riva Angeli. Marahas na binuhat ni Cyrus ang nag-iisang maleta ni Riva at hinila ito palabas ng silid, pababa ng engrandeng hagdanan. Walang ibang laman ng maletang iyon kundi ang iilang lumang damit na dala niya bago pa man niya pakasalan ng bilyonaryo. Ang lahat ng mamahaling alahas, mga branded na suot at luho na ibinigay niya sa kanya noon ay iniwan niya. Wala siyang kinuha kahit isang sentimo dahil hindi naman pera ang ipinunta niya sa buhay ni Cyrus, kundi pagmamahal. Pagmamahal na ngayon ay tuluyan ng niyurakan at tinapon. Bumukas sa malaking pinto ng mansyon. Sumalubong kay Riva ang sikat ng araw na tila nag-uuyam sa kanyang marahas na kabiguan. Marahas na itinapon ni Cyrus sa maleta sa labas, diretso sa semento ng driveway. Pagkatapos ay lumingon siya kay Riva sa huling pagkakataon, bago tuluyang isinarado ang pinto sa mismong harapan ng kanyang asawa. Kasabay ng malakas na tunog ng kandado ay ang tuluyang pagbagsak ng mundo ni Riva. Naiwan siya nakatayo sa labas ng gate, sa ilalim na nakakapanghi ng init ng tanghali. Walang masisilungan, walang matutuluyan, at walang kahit isang taong matatakbuhan. Napaluhod si Riva sa semento, niyakap ang kanyang sarili habang ang kanyang mga hikbi ay pinipilit niyang huwag marinig ng mga gwardiya sa paligid. Dahan-dahan, dinala niya ang kanyang nanginginig na makamay sa kanyang tiyan. Ang kanyang tiyan na patag pa, ngunit may bago ng buhay na tumitibok sa loob nito. Anak, patawarin mo si Mami. Umiiyak na bulong niya sa sarili habang nakatitig sa saradong mansyon. Patawarin mo ako kung wala tayong mapupuntahan. Patawad kung hindi ka matanggap ng daddy mo. Sa mismong araw na ito, itinatwa siya ng kanyang asawa. Itinapon siya sa kalsada na parang isang basahan sa gitna ng maliwanag na sikat ng araw. Buntis, walang pera, walang pamilyang malalapitan, at nag-iisa sa gitna ng malupit na katotohanan. Ngunit habang nakaluhod sa mainit na semento, may isang bagay na unti-unti nagbago sa loob ni Riva. Ang sakit at tindi na kahiyang dinanas niya ay dahan-dahan niyang napalitan ng isang matinding determinasyon. Kung hindi niya kayang lumaban para sa sarili niya noon, ngayon, kailangan niya maging matatag para sa anak niya. Dito nagtatapos ang kwento na mahinang si Riva. At sa mismong tapat naman siya nagtaboy sa kanya, magsisimula ang pagbabago ng kanyang buong pagkatao para makayanan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Bawat hakbang na ginagawa ni Riva sa kahabaan ng semento ay tila may kasamang libu-libong karayom na sumasaksak sa kanyang mga paa. Hila-hila ang mabigat na maleta. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa gilid ng highway, habang ang mga sasakyan na mabilis na nagdaraan, nagiiwan ng usok at alikabok na humahalo sa kanyang mga luha. Ang init ng sikat ng araw ay unti-unti nang napapalitan ng dapit hapon, ngunit ang bigat sa dibdib ay hindi pa rin nababawasan kahit kaunti. Wala siyang pera, wala siyang dalang kahit isang sentimo dahil sa pagmamadali at sa tindi ng pagkabigla nang itapon siya ng sarili niyang asawa. Ang cellphone niya ay naiwan din sa loob ng mansyon, kaya wala siyang paraan para makatawag ng tulong kung mayroon man siyang matatawagan. Naaalala niya ang kanyang mga magulang na matagal nang pumanaw. Ulila na siya, at si Cyrus na sana ang taging pamilyang natitira sa kanya. Ngunit ngayon, siya na ang pinakamangmang at pinakamalungkot na estranghero sa sarili niyang lungsod. Huminto sa Riva sa tapat ng isang pampublikong parke. Sa sobrang pagod at panghihina ng kanyang mga tuhod, naupo siya sa isang bakanteng sementadong upuan sa ilalim ng isang malaking puno. Napasandal siya at napikit. Pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Ang gutom at uhaw ay nagsisimula na ring magparamdam. Ngunit ang mas inaalala niya ay ang kaligtasan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Dahan-dahan niya muling ibinaba ang kanyang palad sa kanyang tiyan at doon sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nakaramdam siya ng isang kakaibang pintig, isang tila marahang sipa mula sa loob. Napatigil si Riva. Nanlaki ang kanyang mga mata habang ang panibagong luha ay pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa isang natatanging realisasyon. Buhay ka, pulong niya,
habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Naririnig mo si Mami, di ba? Ang pintig na iyon ay tila isang mensahe mula sa kanyang anak. Isang paalala na hindi siya pwedeng sumuko rito. Kung mananatili siyang marupok, mahina at iyakin tulad ng dati, pareho sila mapapahamak ng sanggol. Ang gabi ay mabilis na lumalalim at ang dilim ay nagsisimula ng bumalot sa paligid ng parke. Ang mga estranghero ay nagsisimula ng tumingin sa kanya na may pagdududa at pag-aalangan. Alam ni Riva na hindi siya ligtas doon. Tumayo siya. Pinilit ang sarili na maging matatag at muling hinila ang kanyang maleta. Subalit dahil sa kawalan ng laman ng tiyan at sa matinding stress, biglang nagdilim ang kanyang paningin. Umikot ang paligid at nawalan siya ng lakas sa kanyang mga binti. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa matigas na semento, isang pares ng mga kamay ang mabilis na sumalo sa kanya. Miss, okay ka lang ba? Ang huling boses na narinig ni Riva bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan. Isang matandang babae na nagtitinda ng mga kakanin sa gilid ng barke. Si Aling Marta ang nakasalo kay Riva. Nang magising si Riva, naramdaman niya ang amoy ng banig at ang simpleng init ng isang maliit na kwarto. Ang estrangherong ito, na walang alam sa kanyang marangyang nakaraan o sa kasalanang ibinintang sa kanya, ang nagbukas sa kanya ng pinto para sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Isang bagay na hindi nagawa ng sarili niyang bilyonaryong asawa. Habang nakatitig sa kisame na maliit na bahay ni Aling Marta, naramdaman ni Riva ang tuluyang pagdurog at pagkawala ng lumang Riva Angeli. Ang marupok na babaeng laging umiiyak at nagmamakaawa ay namatay na sa kalsada. Ang haharap sa bagong bukas ay isang inanahan na gawin ng lahat. Mabuhay lang at maprotektahan ang kanyang anak mula sa mundong nagtapon sa kanila. Ang amoy ng kumukulong lugaw at usok mula sa panggatong ang gumigising kay Riva tuwing madaling araw. 4 na buwan na lumipas mula nang patuloyin siya ni Aling Marta sa maliit nitong dampa sa gilid ng riles. Sa loob ng mga buwang iyon, hindi hinayaan ni Riva ang kanyang sarili na maging pabigat. Sa kabila ng lumalaking tiyan, natuto siyang gumising bago pa sumikat ang araw para tumulong sa paghahanda ng mga paninda ni Aling Marta. Siya ang nagbabalot ng mga kakanin, nagbibilang ng barya, at kung minsan ay sumasama sa palengke upang magbuhat ng mga magagaan na basket. Sa tuwing sasabihin ni Aling Marta na magpahinga siya, gumigiti lang si Riva at umiiling. Ang bawat patak ng pawis ay tinatanggap niya na may pasasalamat. Mas gusto niya mapagod ang katawan kaysa bigyan ng pagkakataon ng kanyang isip na balikan ng mga alaala na mansyong nagtaboy sa kanya. Riva anak, dahan-dahan lang sa pag-upo. Paalala ni Aling Marta habang inilalagay ang isang mangkok na mainit na sabaw sa harap niya. Malapit na ang kabuwanan mo. Dapat ay mas nag-iingat ka na ngayon. Ayos lang po ako, Aling Marta. Malakas po ang apo niyo sa loob. Sagot ni Riva sabay haplo sa kanyang tiyan na ngayon ay napakalaki na. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa basag na salamin sa sulok ng kwarto, hindi na niya makita ang dating Riva. Ang kanyang balat na dati ay laging pinaliliguan ng mga mamahaling lotion ay medyo maitim na sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang mga kamay na dati ay malalambot ay may iilang gasgas na ngayon mula sa pagtatrabaho. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata, wala na ang takot at pag-aalinlangan. May panibagong tapang na doon na unti-unting hinubog ng kahirapan ng buhay sa kalsada. Isang gabi, habang natutulog ang buong paligid, biglang nagising si Riva sa isang matinding sakit na nagmula sa kanyang puson, patungo sa kanyang likuran. Napakapit siya sa banig, napakagatlabi upang hindi mag-ingay. Ngunit ang sunod-sunod at mas matitinding serye ng construction ay nagpilit sa kanya na dumaing. Aling Marta! Mahinang tawag niya habang hinahabol ang kanyang hininga. Aling Marta! Ang anak ko, manganganak na yata ako! Agad na nagkagulo sa maliit na dampa. Sa tulong ng mga kapitbahay at ng isang matandang hilot sa kanilang lugar, dinala si Riva sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ang silid ng panganak ay maingay, mainit at puno ng ibang mga inang sumisigaw din sa sakit. Walang pribadong kwarto, walang sikat na doktor at walang marangyang posibilidad na gaya ng nakalaan sana sa kanya kung asawa pa rin siya ng isang bilyonaryo. Ngunit habang pilit na umiiris si Riva sa utos ng doktor, hindi niya inisip ang karangyaan. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Bawat sakit na nararamdaman ng kanyang katawan ay tinanggap niya ng buong puso.
Isa pa, Riva. Malapit na, iri pa. Sigaw ng doktor. Ginamit ni Riva ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Kasabay ng kanyang huling pag-iri ay ang biglang pag-alingaw-ngaw ng isang malakas at malusog na ayak ng isang sanggol sa loob ng siksikang silid. Isang malusog na batang lalaki. Nakangiting sabi ng nurse habang ipinapatong ang sanggol sa dibdib ni Riva. Nang maramdaman ni Riva ang balat ng kanyang anak sa kanyang dibdib, tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nag-uumapaw na pagmamahal. Tiningnan niya ang mukha ng bata, ang ilong nito, ang hugis ng labi, at ang bagsak na mga mata ay may pamilyar na katangian na agad niyang kinakitaan ng mukha ni Cyrus Benedict Salvador. Kahit anong gawin niyang limot, ang nakaraan ay muli nag-iwan ng permanente marka sa kanyang buhay, ngunit hindi niya hayaang maging kahinain nito. Mula ngayon, ikaw ang aking lakas. Bulong ni Riva sa umiiyak na sanggol habang hinahalikan ng noon nito. Ipagtatanggol kita sa lahat ng dako ng mundo. Walang sino mang makakasakit sa atin muli. Sa gabing iyon, sa loob ng isang simpleng pampublikong ospital, tuluyan ng pinanganak ang isang palabang ina at kasabay nito ang pagsisimula ng isang bagong yugto na magpapabago sa kanyang kapalaran pagkalipas ng 4 na taon. 4 na taon na mabilis na lumipas. Sa loob ng isang sikat at marangyang hotel sa lungsod, abala ang lahat para sa isang malaking pagdiriwang ng mga kilalang negosyante. Sa gitna ng karamihan, isang babae ang agaw pansin habang naglalakad papasok ng bulwagan. Nakasuot siya ng isang eleganteng emerald green gown na hapit sa kanyang magandang katawan at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, naglalantad sa kanyang magandang leeg at mukha. Siya si Riva Angeli Antonio. Ngunit wala na ang bakas ng babaeng pinalayas at dumanas ng hirap sa kalsada noon. Sa tulong ng kanyang sariling sikap, talino, at sa gabay ng isang mayamang kliyente na nakapansin sa kanyang husay sa disenyo at negosyo, noon nagsisimula pa lang siya. Unti-unti siyang bumangon. Ngayon, siya na ang CEO ng isang mabilis na lumalagong fashion at lifestyle brand. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at ang kanyang mga ngiti ay hindi na nagpapakita ng kahit anong takot. Natutunan na niyang dalhin ang kanyang sarili na may autoridad. Siya na ang definisyon ng isang palabang babae na hindi na muling papayag na tapakan ng kahit sino. Mommy, isang maliit at masiglang boses ang pumutol sa pag-iisip ni Riva. Lumingon siya at agad na lumambot ang kanyang mukha na makita ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki na patakbong lumapit sa kanya. Kasunod si Aling Marta na maayos na rin ang suot. Ethan, dahan-dahan. Sa pagtakbo baka madapa ka. Nakangiting sabi ni Riva habang lumuluhod para saluhin at tiyakapin ng anak. Si Ethan ang kanyang buhay. Ang bata ay napakatalino, malusog at punong-puno ng sigla. Ngunit habang pinagmamasdan ni Riva ang mukha ng anak, ang matangos na ilong, ang mapupungay na mata at ang tindig nito, hindi niya maikakaila na mas lalo itong nagiging kamukhang kamukha ng kanyang ama habang lumalaki, si Cyrus Benedict Salvador. Riva anak, napakaganda mo ngayon. Puri ni Aling Marta na nananatiling kasama nila sa kabila ng kanilang pag-asenso. Siguradong kung ikaw ang magiging bituin ng gabing ito. Salamat po, Aling Marta, pero nandito po ako para sa business expansion natin, hindi para makipagpaligsahan. Sagot ni Riva sabay tayo at ayaw sa suot ni Ethan. Sumpa ni Riva sa sarili. Hindi na niya hayaang makaranas ng gutom o pang-aapi ang kanyang anak. Ang lahat ng luho at proteksyon na kaya niyang ibigay ay inilaan niya para kay Ethan. Ang marupok na Riva noon ay tuluyan ng ibinaon sa nakaraan. Nagsimula ang programa at umupo na si Riva sa kanya nakalaang mesa kasama ang ilang mga foreign investors. Habang seryoso siyang nakikipag-usap tungkol sa kanyang mga bagong proyekto, biglang tumahimik ang buong bulwagan na bumukas sa malaking pinto ng ballroom. Magandang gabi sa inyong lahat. Narito ang isa sa mga pangunahing sponsor ng ating event ngayon, ang CEO ng Salvador Group of Companies. Anunsyo ng host ang entablado, kasabay ng pagbanggit sa pamilyar na pangalang ito. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Riva. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa pento. Naglakad pumasok ang isang lalaki na nakasuot ng napaka-kisik na itim na tuxedo. Seryoso ang mukha, matikas ang tindig, at may taglay na malamig ngunit makapangyarihang aura. Walang iba kundi si Cyrus. 4 na taon. 4 na taon na lumipas mula na marinig ni Riva ang huling malupit na salita nito.
Sa pagkakakita muli ng kanyang ex-husband, naramdaman ni Riva ang biglang pag-ikting ng kanyang mga panga. Ngunit hindi tulad noon na agad siyang maiiyak o mayayanig. Ngayon ay nanatili siyang tuwid, kalmado at nakatitig ng diretso sa lalaking bumasak sa kanya noon. Nagsimulang maglakad si Cyrus patungo sa direksyon ng mga VIP tables at alam ni Riva na sa bawat hakbang nito, mas lalong nalalapit ang kanilang hindi maiiwasang pagharap. Bawat hakbang ni Cyrus Benedict Salvador patungo sa gitna ng bulwagan ay sinasabayan ng bulungan ng mga negosyante sa paligid. Taglay pa rin niya ang mapanuring tingin at ang aura ng isang lalaking sanay na makuha ang lahat ng kanyang gusto. Ngunit para kay Riva, ang presensya ng lalaking ito ay hindi na nagdudulot ng takot, kundi isang paalala ng kanyang pinagdaanang apoy. Habang naglalakad si Cyrus, iginala niya ang kanyang paningin sa mga panauhin. Isang formal at malamig na tango lamang ang ibinibigay niya sa mga bumabati sa kanya. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata sa direksyon ng VIP table, kung nasaan ang mga foreign investors, biglang napatigil ang kanyang mga hakbang. Nanigay si Cyrus sa kanyang kinatatayuan. Sa tapat ng mesa, nakaupo ang isang babae may hawak na baso ng champagne. Ang tindig nito ay napaka-elegante, ang mukha ay napakaganda, at ang mga mata ay may kakaibang lamig na nakatitig ng diretso sa kanya. Diva, ang bulong ng kanyang isip. Hindi makapaniwala si Cyrus sa kanyang nakikita. Ang Riva Angeli Antonio na naaalala niya ay ang mahina, iyakin at marupok na babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. 4 na taon na ang nakalipas. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay parang isang reyna, puno ng kumpiyansa, makapangyarihan at walang bakas ng kahit anong kahinaan. Bago pa man makabawi si Cyrus sa kanyang pagkagulat, unti-unting tumayo si Riva. Hindi siya umiwas ng tingin. Sa halip, binigyan niya si Cyrus ng isang formal ngunit napakalamig ng ngiti bago bumaling muli sa kanyang mga kausap na investor na tila ba walang mahalagang tao na dumating. Hindi nakatiis si Cyrus. Nilagpasan niya ang kanyang mga bodyguard at dire-diretso naglakad patungo sa mesa ni Riva. Ang kanyang puso ay biglang napatibok ng mabilis dahil sa halo-halong emosyon, gulat, pagtataka at isang hindi maipaliwanag na tensyon. Riva, ang boses ni Cyrus ay mababa, ngunit gumaralgal nang bigkasin niya ang pangalan ng kanyang ex-wife. Dahan-dahang lumingon si Riva sa kanya. Itinaas ang isang kilay at tinignan si Cyrus mula ulo hanggang paa na para pang isang estranghero lamang ito. Mr. Salvador, magandang gabi, bati ni Riva. Ang kanyang boses ay kalmado, matigas at walang kaunting panginginig. Hindi ko inaasahan na dadalo ang isang malaking bilyonaryo sa event na ito. Ikaw nga, papulong na sa ni Cyrus habang sinusuri ang mukha ng asawa. Paano? Paano ka napunta rito? At ano nangyari sa'yo? Natawa na bahagya si Riva. Isang maikli at mapait na tawa na nagpatindig ng balahibo ni Cyrus. Anong nangyari sa akin? Nabuhay ako, Mr. Salvador. Nabuhay ako matapos mong itapon na parang basura. Mariing bulong ni Riva. Sapat lang para silang dalawa makarinig. At kung tatanungin mo kung paano ako napunta rito, simple lang. Nagtrabaho ako gamit ang sarili kong mga kamay na walang tulong mula sa kahit kanino. Lalo na sa'yo. Riva, kailangan natin mag-usap, sabi ni Cyrus. Sabay hakbang ng mas malapit. May kung anong bigat sa kanyang dibdib na biglang sumulpot na makita ang galit sa mga mata ng babae. May mga bagay na kailangan nating linawin mula noong. Wala na tayong dapat pag-usapan, Mr. Salvador. Tapos na tayo. 4 na taon na ang nakalipas. Putol ni Riva sa kanya, gamit ang lamig at pinal na tono. Ngunit bago pa man makasagot si Cyrus, isang maliit na boses ang sumingit mula sa gilid ng mesa na nagpalingon sa kanilang dalawa. Mami, sino po siya? Lumapit si Ethan habang hawak ang isang maliit na laruan. Sa paglingon ni Cyrus sa pinagbulan ng boses, tila huminto ang mundo ng bilyonaryo. Tinitigan niya ang 4 na taong gulang na bata. Ang buhok nito, ang hugis na muka, at ang mga matang nakatitig sa kanya ay tila salamin ng sarili niyang muka noong siya ay bata pa. Napakapit si Cyrus sa gilid ng lamesa, habang ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Naalala niya ang huling gabi ng kanilang pag-aaway, ang gabing sinabi ni Riva ang salitang binaliwala niya. Saan ako pupunta? Buntis ah. Napatingin si Cyrus kay Riva, gulat at may takot sa kanyang mga mata. Riva, sino siya? Anak ba natin siya?
Nanigas ang buong katawan ni Riva nang marinig ang tanong ni Cyrus. Nakita niya ang panginginig sa mga mata ng bilyonaryo habang nakatitig ito kay Ethan. Ang takot, gulat, at unti-unting pagkaunawa sa katotohanan ay malinaw na nababasa sa mukha ng kanyang ex-husband. Ngunit mabilis na humakwang si Riva para harangan ang paningin ni Cyrus. Ipinasok niya si Ethan sa kanyang likuran. Pinaliligiran ng anak na kanyang sariling katawan upang protektahan ito mula sa lalaking nagtaboy sa kanila. Wala kang karapatang magtanong tungkol sa anak ko, Mr. Salvador. Mariin at malamig na saad ni Riva. Bawat salita ay may talim na kayang pumutol ng bakal. Anak mo? Riva, tumingin ka sa kanya. Gumaragal ang boses ni Cyrus, pilit na sumisipol sa gilid ni Riva para muli makita ang bata. Kamukhang kamukha ko siya. Ang mga mata niya, ang tindig niya, at ang edad niya, 4 na taon na siya, di ba? Siya ba ang dinadala mo noong gabing pinalayas kita? Ang pagbanggit ni Cyrus sa gabing iyon ang tuluyan nagpalabas ng galit na matagal na ikinubli ni Riva sa kanyang puso. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Cyrus, walang kahit kaunting takot, puno ng puot. Noong gabing pinalayas mo ko, tinanong kita kung saan ako pupunta. Sinubukan kong sabihin sa iyo ang totoo. Pero anong isinagot mo sa akin, Cyrus? Paalala ni Riva. Ang boses niya ay bumaba, ngunit bawat kataga ay tila sampal sa pagkatao ng bilyonaryo. Ito ang eksaktong sinabi mo sa akin. Wala akong pakialam. Lumayo ka lang sa akin. Tila sinaksak si Cyrus sa kanyang narinig. Ang sarili niya mga salita ay bumalik sa kanya na parang isang sumpa. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Dahan-dahang umatras habang ang pagsisisi ay nagsisimulang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Riva, hindi ko alam. Hindi ko alam na totoo pala ang sinasabi mo. Pulong ni Cyrus, unti-unting nanghihina ang matikas niyang tindig. Naniwala ako sa kanila. Akala mo nagtaksil ako sa'yo? Dahil mas pinaniwalaan mo mga peking dokumentong gawa ng mga kaaway mo kaysa sa asawa mo na kasama mo gabi-gabi? Mapait na ngumiti si Riva. Huli na ang pagsisisi mo, Cyrus. Ang batang ito ay walang ama. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang nagpakain sa kanya noong walang-wala kami. Kaya wala kang pakialam sa amin ngayon. Lumayo ka sa amin. Kinamit ni Riva ang mismo mga salita ni Cyrus noon para itaboy ito. Mami, bakit po umiiyak ang bad uncle? Tanong ni Ethan mula sa likod ni Riva habang nakatitig kay Cyrus na may halong pagtataka. Hindi napigilan ni Cyrus ang pagpatak ng kanyang luha na marinig ang salitang bad uncle mula sa sarili niyang anak. Ang batang dugo at laman niya. Ang batang dapat sana ay lumalaki sa loob ng kanyang mansyon bilang tagapagmana. Ngayon ay tinitingnan siya bilang isang masamang estranghero. Ali Marta, pakiusap. Dalhin mo muna si Ethan sa sasakyan. Utos ni Riva, hindi inaalis ang matigas na tingin kay Cyrus. Agad na sumunod si Ali Marta. Binuhat si Ethan at mabilis na lumabas ng bulwagan. Sinubukan silang sundan ng tingin ni Cyrus, ngunit habang muli, si Riva para harangan siya. Huwag mo silang susundan, Cyrus Benedict. Kung may natitira ka pang kahihiyan sa katawan mo, huwag mo na tumihan ang buhay namin ng presensya mo. Huling saad ni Riva bago tumalikod na may paninindigan at marangyang naglakad palayo. Iniwan si Cyrus na nakatayo sa gitna ng karamihan, nag-iisa, luhaan, at wasak ang puso sa katotohanang nabunyag. Hindi mapakali si Cyrus sa loob ng kanyang malawak na opisina. Simula noong gabi makita sila sa hotel, hindi na siya pinatutulog ng kanyang konsensya. Ang mukha ng 4 na taong gulang na si Ethan at ang mga matatandang salita ni Riva ay paulit-ulit na umuubos sa kanyang lakas. Mr. Salvador, narito na po ang buong report na ipinahanda ninyo. Pumasok ka na pinagtiwala ang pribadong investigador at inilapag ang isang makapal na brown envelope sa kanyang mesa. Agad na binuksan ni Cyrus ang sobre. Sa loob nito ay ang mga orihinal na bank statement, mga peking litrato na ginamitan ng sopistikadong editing at ang pag-amin ng kanyang dating sekretarya na binayaran ng kanyang mga kalaban sa negosyo upang i-frame up si Riva noon. Nanginig ang mga kamay ni Cyrus habang binabasa ang bawat pahina. Ang katotohanan ay malinaw pa sa sikat ng araw. Walang kasalanan si Riva. Tapat ang kanyang asawa. Ngunit dahil sa sarili niyang pride at sa tindi ng selos, naniwala siya sa mga manipulasyon ng iba. Pinalayas niya ang babaeng walang ibang ginawa, kundi mahalin siya. At ang masakit, pinalayas niya ito habang nagdadalang tao. Anong klaseng hayop ka?
Bulong ni Cyrus sa kanyang sarili. Nabasubsob siya sa kanyang mesa habang ang mararasaluhan ng pagsisisi ay nagsimulang pumatak sa mga dokumento. Naalala niya ang mga sumunod na taon matapos niyang palayasan si Riva. Ang akala niya noon ay magiging mapayapa ang buhay niya, ngunit ang mansyon ay naging mistulang libingan. Ngayong nalaman niya ang buong katotohanan, lalong nadurog ang kanyang pagkatao. Habang natutulog siya sa malambot na kama at nagpapakasasa sa kayamanan, ang asawa at anak niya ay dumanas ng gutom at hirap sa kalsada dahil sa kanyang katangahan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Cyrus. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagpasundo sa driver patungo sa building kung saan matatagpuan ang opisina ng lifestyle brand ni Riva. Na makarating siya roon, hindi siya nagpaabang sa sekretary. Dire-diretso siyang pumasok sa main office ni Riva. Nabigla ang mga empleyado, ngunit walang nakapigil sa bilyonaryo na ang mukha ay kakikitaan ng labis na pagmamadali at sakit. Cyrus, anong karapatan mong pumasok dito na walang permiso? Gulat ngunit galit na saad ni Riva habang tumatayo mula sa kanyang swivel chair. Hindi sumagot si Cyrus. Sa halip, dahan-dahan niyang isinarado ang pinto ng opisina. Sa harap na naguguhuluhang si Riva, ang makapangyarihan at kinatatakutang bilyonaryo na si Cyrus Benedict Salvador ay dahan-dahang lumuhod sa sahig. Napatigil si Riva. Nanlaki ang mga mata sa hindi inaasahang ginawa ng kanyang ex-husband. Riva, patawarin mo ako. Umiiyak na pagsusumamo ni Cyrus habang nakatingala sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pamumula at labis sa pagsisisi. Nalaman ko na ang lahat. Nalaman ko kung paano nila tayo sinira. Wala kang kasalanan, Riva. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Patawarin mo ako dahil pinalayas kita. Dahil pinalayas ko kayo ng anak ko. Tumingin si Riva kay Cyrus na nakaluhod. Kung noong nakaraang 4 na taon ay ipinagdasal niya ang sandaling ito, ngayon ay wala na siyang maramdamang tuwa. Ang kanyang puso ay nananatiling matigas. Tumayo ka dyan, Cyrus. Hindi bagay sa isang bilyonaryo ang lumuluhod sa harap ng isang pinalayas na asawa. Malamig na sabi ni Riva. Walang kaunting awa sa kanyang boses. Ang katotohanan ay wala ng halaga ngayon. Kahit lumuhod ka pa dyan hanggang bukas, hindi na niyan mabubura ang 4 na taon na umiiyak ako sa hirap habang iniisip kung paano ko bubuhayin ang anak ko. Huli na ang lahat para sa pagsisisi mo. Hindi natinag si Cyrus sa malamig na pagtanggap ni Riva. Alam niyang sapat na parusa ang bawat salitang binitiwan nito para sa 4 na taong pagkabulag niya. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod. Pinunasan ang mga luha sa kanyang muka, ngunit nanatili ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi ako umaasa mapapatawad mo ko agad, Riva. Basag ang boses na saad ni Cyrus. Pero hindi ako papayag na hindi ko mapunan ng mga taon na wala ako sa tabi ninyo ng anak ko. Karapatan kong bumawi sa inyo. Karapatan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Riva. Nawalan ka ng karapatan sa amin noong gabi mas pinili mong maniwala sa kasinungalingan kaysa sa akin, Cyrus. Ang kailangan lang namin ngayon ay ang katahimikan. Kaya pakiusap, umalis ka na. Ngunit hindi sumuko si Cyrus. Mula sa araw na iyon, naging anino si Cyrus sa buhay ni Riva at Ethan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at yaman, hindi para takutin si Riva, kundi para iparamdam ang kanyang presensya at pagsisisi. Kinaumagahan, isang malaking delivery truck ang humito sa tapat ng opisina ni Riva. Naglalaman ito ng mga pinakamahuhusay na playground equipment, mga mamahaling laruan at kumpletong educational materials na nakapangalan para kay Ethan. Kasabay nito ang isang simpleng card na may nakasulat, "Para sa aking anak Ethan, mula kay Daddy." Nang malaman nito ni Riva, agad niya ipinatawag ang mga tauhan ni Cyrus para isauli ang lahat ng mga kagamitan. Ngunit bago pa man ito mailarga, nakatanggap siya ng tawag mula sa security ng kanyang subdivision. May mga ipinadalang private security guard si Cyrus upang magmanman sa paligid ng kanilang bahay para sa kaligtasan ni Riva at Ethan nang walang hinihinging kapalit. Isang hapon, habang sundo ni Riva si Ethan mula sa nursery school, nagulat siya na makita ang pamilyar na marangyang sasakyan ni Cyrus na nakapark sa tapat ng gate. Nakatayo si Cyrus sa labas. May hawak na isang simpleng robot na laruan. Na makita ng bata ang laruan, kumislap ang mga mata ni Ethan. Ngunit agad itong napatingin kay Riva upang humingi ng permiso. Riva, pakiusap. Kahit 5 minuta lang. Hayaan mo lang ako makita at makausap ang anak ko. Pagsusumamo ni Cyrus, habang ang mga mata ay nakatitig sa bata na may labis na pangungulila. Mami? Siya po yung uncle sa hotel, di ba?
Pahinang tanong ni Ethan habang hila-hila ang laylay ng damit ni Riva. Tumingin si Riva kay Cyrus. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito, ang kawalan ng tulog, at ang pagkawala na dati mapagmataas sa bilyonaryo. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang hirap na dinanas niya, habang nagdadalang tao, muling tumitigas ang kanyang puso. Ethan, pasok na sa kotse. Malamig na utos ni Riva sa anak. Riva, please. Humakbang si Riva. Humakbang si Cyrus din papalapit. Halos magmakaawa muli. Kahit wag mo na akong patawarin bilang asawa mo. Pero hayaan mo naman akong maging ama kay Ethan. Handa akong ibigay ang lahat ng meron ako. Ang buong Salvador Group. Ang pangalan ko lahat. Para lang sa inyo. Ang pera mo hindi kayang bilhin ng nakaraan, Cyrus. Diretsong sagot ni Riva habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Natuto kami mabuhay na wala ka. Kaya huwag mo na ipilit ang sarili mo sa isang buhay na matagal mo nang tinalikuran. Pinaandar ni Riva ang sasakyan at iniwan si Cyrus na nakatayo sa gilid ng daan. Hawak ang laruan na hindi man lang naabot sa kanyang anak. Ngunit sa kabila ng pagtaboy ni Riva, alam ni Cyrus sa sarili niya na hindi siya titigil dahil handa siyang gawin ang lahat, kahit gaano katagal, upang muling mabuo ang pamilyang siya mismo ang sumira. Sa kabila ng matigas na pagtanggi ni Riva, hindi tumigil si Cyrus. Araw-araw ay naroon siya. Nakamasid mula sa malayo, nagpapadala ng mga pangangailangan na agad namang ipinapabalik ni Riva at tahimik na nagbabantay sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Ngunit ang mundong ginagalawa ng isang bilyonaryo ay hindi ligtas at ang muling paglitaw ni Riva at Ethan sa buhay ni Cyrus ay nakatawag ng pansin sa mga tao matagal na may galit sa pamilya Salvador. Isang gabi, medyo nagpadilim na si Riva sa kanyang opisina dahil sa pag-aasikaso ng papeles para sa isang malaking fashion exhibit. Si Ethan ay natutulog na sa maliit na sofa sa loob ng kanyang silid habang hinihintay ang pagtapos ng kanyang trabaho. Nang sa wakas ay mapagpasyahan ni Riva na umuwi. Binuhat niya ang natutulog na anak at naglakad patungo sa basement parking ng gusali. Tahimik ang paligid at ang tanging naririnig ay ang alingaw-ngaw ng kanyang mga takong sa semento. Ngunit bago pa man niya marating ang kanyang sasakyan, tatlong hindi kilalang lalaki na nakasuot ng itim na jacket at may takip sa mukha ang biglang humarang sa kanyang landas. Sino kayo? Ano kailangan nyo? Gulat at may takot na tanong ni Riva habang mas lalo niyang hinalikan at niyakap na mahigpit na natutulog na si Ethan. Huwag ka ng madaming tanong, miss. Sumama ka na lang sa amin kung ayaw mong masaktan ng bata. Magaspang ang boses ng isa sa mga lalaki habang hinahawakan ng braso ni Riva upang hilahin ito. Bitiwan mo ko! Tulong! Saklolo! Sigaw ni Riva. Pilit na kumakawala habang pilit na pinoprotektahan si Ethan na ngayon ay nagising na at nagsisimula na umiyak sa takot. Mami! Mami! Iyak ng bata. Sa gitna ng kaguluhan, isang mabilis na harurot ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa buong parking lot. Huminto ito sa tapat mismo na kanilang kinalalagyan at bago pa man makakilos sa mga salarin, mabilis na bumaba si Cyrus mula sa driver's seat. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding galit at pagkabahala. Matagal na niyang napansin na makakahinahan-nalang sasakyang umaali-aligid sa opisina ni Riva, kaya hindi siya umalis sa malapit. Bitiwan niyo ang asawa at anak ko! Sigaw ni Cyrus habang buong tapang na sumugod sa mga lalaki. Dahil sa gulat, binitawan ng lalaki si Riva. Agad na dinala ni Riva si Ethan sa ligtas na sulok habang pinapanood ang marahas sa makikipagsuntukan ni Cyrus sa tatlong armadong lalaki. Kahit pa bilyonaryo at sanay sa marangyang buhay, hindi natatakot sa Cyrus na madumihan ang kanyang mamahaling suit o masaktan ang sariling katawan. Ngunit, dehado si Cyrus dahil tatlo ang kanyang kalaban. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang panga at ang isa naman ay sumipa sa kanyang sikmura na nagpasubsob sa kanya sa semento. Sa kabila ng sakit, pilit pa rin tumayo si Cyrus at tinirangan ang daan patungo kay Riva at Ethan. Huwag niyo silang hahawakan. Hingal na hingal at duguan ang labi na sa ni Cyrus habang pilit na itinataas ang kanyang mga kamao. Nakita ng isa sa mga salari na paparating na mga gwardiya ng gusali dahil sa narinig na ingay. Peste, may mga guard na! Takbo! Sigaw nito. Mabilis na nagsitakbuhan ng mga lalaki patungo sa kanilang sariling sasakyan at mabilis na tumakas. Nang tuloy ang makalis sa mga kalaban, unti-unti bumagsak ang mga tuhod ni Cyrus sa kanyang semento. Hawak niya ang kanyang nasaktang tadyang habang ang dugo ay patuloy na umaagos mula sa kanyang kilay at labi. Cyrus, hindi napigilan ni Riva ang kanyang sarili. Patakbo siyang lumapit kay Cyrus habang karga si Ethan.
Na makalapit, nakita niya ang matinding pasa at sugat sa katawan ng kanyang ex-husband. Ang kanyang puso na matagal na binalot ng galit ay biglang niya takot at pag-aalala para sa lalaking nagdigtas sa kanila. Riva, Ethan, mahinang bulong ni Cyrus. Pilit nang ngumingiti sa kabila ng pamamaga ng kanyang mukha. Sinubukan niyang itaas ang kanyang nanginginig na kamay para hawakan ang pisngi ni Ethan. Ngunit agad din itong ibinaba dahil sa takot na madumihan ng dugo ang anak. Ayos. Ayos lang ba kayo? Nasaktan ba kayo? Tinitigan ni Riva ang sagatang bilyonaryo. Ang lalaking ito na dati ay napakataas ng pride at walang pakailam kung itapon siya sa kalsada. Ngayon ay handang itaya ang sariling buhay at katawan para lang sa kaligtasan nila. Sa unang pagkakataon, pagkalipas ng 4 na taon, naramdaman ni Riva ang unti-unting pag-crack ng yelo na bumabalot sa kanyang puso. Dinala ni Riva si Cyrus sa kanyang sariling tahanan upang doon na lamang gamutin ng mga natamo nitong sugat dahil matigas ang paninindigan ng bilyonaryo na huwag na magtungo sa ospital para maiwasan ang gulo sa media. Sa malawak at simpleng sala ng bahay ni Riva, tahimik ang paligid habang maingat na pinupunasan ng babae ng bulak na may alkohol at sugat sa kilay ng kanyang ex-husband. Bawat tain ni Cyrus ay sinalubong ng pananahimik ni Riva, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may nagbabagong emosyon. Ang lalaking dati ay hindi man siya magawang tingnan ng may awa, ngayon ay tahimik na nagpapasakop sa kanyang bawat dampi. Salamat, Riva. Mahinang untag ni Cyrus habang nakatitig sa mukha ng babaeng matagal niya pinangarap na muling makasama. At patawad kung nadamay pa kayo sa gulo ko. Hindi para sa akin ang ginawa mo, Cyrus. Ipinagtanggol mo si Ethan. Malamig ngunit wala na ang dating puot sa boses ni Riva. At doon, nagpapasalamat ako sa iyo. Habang nag-uusap ang dalawa, dahan-dahan bumukas ang pinto ng kwarto. Sumungaw si Ethan na nakasuot na ng kanyang paboritong pajama. Hawak pa rin ito ang laruang robot na ibinigay ni Cyrus ilang araw na ang nakalipas. Dahan-dahan naglakad ng bata patungo sa sofa. Ang mga mata nito ay nakatitig sa mga pasa at penda sa mukha ng bilyonaryo. Napatigil si Riva sa paggamot at napatingin sa anak. Si Cyrus naman ay tila naging estatwa. Natatakot ng gumawa ng kahit anong kilos na baka ikagulat o ikatakot ng bata. Masakit po ba? Tito? Mahinang tanong ni Ethan habang nakatayo sa harap ni Cyrus. Bahagyang nakangiti si Cyrus sa kabila na pamamaga na kanyang labi. Medyo lang, Ethan. Pero dahil ligtas kayo ni mami mo, hindi na masakit para kay Tito. Hindi nakatiis si Ethan. Umakyat siya sa bakanting espasyo ng sofa sa tabi ni Cyrus at maingat na ibinaba ang kanyang maliit na palad sa braso ng lalaki. Sabi po ni Aling Marta, ang mga superheroes daw po ay lagi may sugat kasi pinagtatanggol nila ang mga mahihina. Seryosong saad ng 4 na taong gulang na bata. Superhero ka po ba namin, Tito? Nang marinig iyon ni Cyrus, tuloy yan ang hinig ang kanyang mga labi. Ang mga luha na pilit niyang itinatago ay muling pumatak sa kanyang mga pisngi. Hindi niya napigilang abutin ang maliit na kamay ng anak. Hinawakan ito na napakahigpit ngunit may labis na pag-iingat. Hindi ako superhero, Ethan. Pasagang boses na pag-amin ni Cyrus. Sa totoo lang, napakarami kong pagkakamali. Marami ako nasaktang tao, lalo na ang mami mo. Pero kung papayagan mo ko, gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka. Gusto kong maging daddy mo, Ethan. Ako ang daddy mo. Nanahimik ang buong silid. Napatingin si Ethan kay Riva. Tila naghahanap ng kumpirmasyon kung totoo ang sinasabi ng lalaki na nasa harap niya. Tumingin si Riva sa kanyang anak at pagkatapos ay sa umiiyak na si Cyrus. Nakita niya ang tapat na pangungalita sa mga mata ng dalawa. Alam na Riva na kahit anong tindi ng galit niya kay Cyrus bilang asawa, walang kasalanan si Ethan para ipagkait dito ang pagkakaroon ng isang ama na handang mamatay para sa kanya. Marahang tumango si Riva kay Ethan, isang hudyat na nagpapahintulot sa katotohanan. Daddy? Paulit-ulit ni Ethan habang unti-unting sumisipol ang isang malawak na ngiti sa kanyang muka. Bigla nitong niyakap ang leeg ni Cyrus. Isinubsob ang mukha sa balikat ng ama. May daddy na ako? May daddy na ako tulad ng mga classmates ko. Niyakap ng buong higpit ni Cyrus ang kanyang anak. Umagulgol ang bilyonaryo na balikat ng anak. Isang takbo at isang tagpo ng pagbabalik at paghilom ng sugat na matagal nang nakabitin sa kanilang mga buhay. Habang pinapanood sila ni Riva mula sa gilid, naramdaman niya ang tuluyang paglambot ng kanyang puso. Ang pader na binuo niya sa loob ng 4 na taon ay unti-unti na nagkakaroon ng lamat. Matapos ang gabi na madamdaming pagtatagpo ng mag-ama,
Naging madalas ang pagbisita ni Cyrus sa bahay ni Riva. Sinisiguro niya na tuwing hapon ay siya mismo ang sumusundo kay Ethan mula sa paaralan at unti-unti silang bumubuo ng alaalang ipinagkait na nakaraan. Nakikita ni Riva ang labis na kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak sa tuwing kalaro nito ang ama. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang isang malaking distansya sa pagitan ni Cyrus at Riva bilang magkasintahan. Isang gabi, matapos maihati ni Ethan sa kanyang silid at pakatulog, lumabas si Cyrus sa malawak na beranda ng bahay kung saan nakatayo si Riva habang nakatitig sa madilim na kalangitan. May hawak itong 2 tasa na mainit na kape at iniabot ang isa sa babae. Salamat. Mahinang sabi ni Riva nang tanggapin ang tsaa. Nanatiling tahimik ang paligid sa loob ng ilang minuto. Ang taging naririnig ay ang ihip ng panggabing hangin. Alam ni Cyrus na hindi na niya pwedeng patagalin pa ang sitwasyong ito. Kailangan na nilang harapin ang pinakamalaking tanong sa kanilang pagitan. Riva, pagsisimula ni Cyrus, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng bigat. Araw-araw ko nakikita ang saya kay Ethan. At habang buhay ako nagpapasalamat sa iyo dahil hinayaan mo akong maging bahagi ng buhay niya, pero paano naman tayo? Humarap si Riva sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kalmadong ngunit may bakas ng kalungkutan. Cyrus, maayos na ang takbo ng buhay natin ngayon bilang magulang ni Ethan. Huwag na nating ipilit ang mga bagay na matagal na natapos. Hindi ito pilit, Riva. Biglang naging emosyonal ang boses ni Cyrus habang ibinababa ang kanyang tasa sa pagsama mo at tinawakan na magkabilang kamay ni Riva. Mahal kita. Hindi nagbago yon. Ang 4 na taon na wala kay parang impyerno sa akin at ngayon lang muli nagkaroon ng kulay ang buhay ko dahil nandito ka na naman. Mahal? Bahagyang umiling si Riva at marahang binawi ang kanyang mga kamay. Ang pagmamahal ay may kasamang tiwala, Cyrus. Noong gabing pinalayas mo ko, walang-wala ako. Ang pag-ibig ko sa iyo ang tanging kayamanan ko noon, pero mismong ikaw ang kumuha na nagtapon niyon sa kalsada. Paano ko ibabalik ang isang bagay na matagal mo nang winasak? Napatungo si Cyrus. Ramdam na ramdam ang patinding pagsisisi na muling sumasakal sa kanyang dibdib. Alam niyang tama si Riva. Ang sugat na nakaraan ay hindi basta-basta mapapawi ng mga mamahaling regalo o ng pagtatanggol niya sa kanila mula sa kapahamakan. Huminga na malalim si Cyrus at tumingin muli kay Riva gamit ang mga matang may pinal na desisyon. Ito na ang kanyang ultimatum, hindi para kay Riva, kundi para sa sarili niyang pagmamahal. Kung ganoon, handa ako magbigay ng puwang sa iyo, Riva. Malamig ngunit may paninindigang saad ng bilyonaryo. Kung ang presensya ko bilang lalaki sa buhay mo ay nagtutulot lang sa iyo ng sakit at paalala ng nakaraan, lalayo ako bilang asawa mo. Mananatili ako bilang ama lang ni Ethan. Napatitig si Riva sa kanya. Nagulat sa biglang pagbabago ng tono nito. Mula sa araw na ito, ililipat ko ang 70% ng lahat ng ari-arian ng shares ko sa Salvador Group sa pangalan mo at kay Ethan. Pirma mo na lang ang kulang. Patuloy ni Cyrus habang may kinuha mga legal na dokumento para sa kanyang bag at inilapag sa mesa. Gusto kong makasiguro na kahit anong mangyari, hindi na kayo muli makakaranas ng hirap at kung mas masaya ka na wala ako sa paningin mo, nakahanda akong umalis ng bansa bukas at doon na lang pamahalaan ng mga foreign branches natin. Tumingin si Cyrus kay Riva sa huling pagkakataon ng gabing iyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat, ngunit masakit na pag-ibig. Ito ang huling gabi na kukulitin kita tungkol sa pagmamahal ko. Ang desisyon ko ay nasa sayo, Riva. Kung hahayaan mo akong manatili para patunayan na nagbago na ako, o kung pipiliin mong palayasan din ako sa buhay mo tulad ng ginawa ko sa iyo noon. Tumalikod si Cyrus at dahan-dahang naglakad palayo. Iniwan si Riva na nakatayo sa ilalim ng malamig na gabi. Hawak ang mga legal na dokumento habang ang kanyang isip at puso ay nagtatalo sa isang matinding labanan. Patawad ba ang mananaig o ang tuluyang paglimot sa lalaki nagwasak ng kanyang lumang pagkatao? Buong magdamag na hindi dinalaw ng antok si Riva. Nakatitig lamang siya sa mga dokumentong iniwan ni Cyrus sa ibabaw ng mesa. Ang 70% ng kayamanan ng mga Salvador ay nasa harap niya. Isang halagang kayang bilhin ng kahit anong marangyang buhay sa mundo. Ngunit alarm ni Riva, hindi kailanman naging pera ang sukatan ng kanyang kaligayahan. Kinaumagahan, maagang nagising si Ethan. Agad itong tumakbo sa sala habang nilalaro sa kanyang paboritong robot. Mommy, nasaan po si Daddy? Sabi niya po kasi kagabi, isasama niya ako sa park ngayon. May pag-asang tanong ng bata habang nakatingala kay Riva.
Naramdaman ni Riva ang isang pamilyar na karot sa kanyang dibdib. Tinignan niya ang mukha ng anak, ang mukhang labis na sumasaya sa tuwing naririyan ng ama. Naaalala niya ang ultimatum ni Cyrus kagabi. Handa itong iwan ng lahat at lumayo sa bansa kung iyon ang tanging paraan para sa katahimikan ng kanyang puso. Gusto kong makasiguro na kahit anong mangyari, hindi na kayo muling makakaranas ng hirap at kung mas masaya ka na wala ako sa paningin mo, nakahanda akong umalis ng bansa bukas din. Napapakit si Riva. Sa loob ng 4 na taon, binalot niya ang kanyang sarili ng galit at paghihiganti upang protektahan ang sarili mula sa muling magturog. Ngunit na makita niya kung paano itaya ni Cyrus ang sariling buhay para sa kanila, kung paano ito lumukod at umiyak sa pagsisisi at kung paano ito maging isang tapat na ama kay Ethan, narealisa ni Riva na ang galit na kinakapitan niya ay hindi na proteksyon, kundi isang laso na nagpapanatili sa kanya sa nakaraan. Ethan, magpalit ka na ng damit. Malumani na sabi ni Riva sabay haplos sa buhok ng anak. Hahanapin natin ang daddy mo. Agad na nagkiwanag ang mukha ng bata at patakbong pumasok sa kwarto. Mabilis na kinuha ni Riva ang kanyang bag kasama ang mga dokumentong hindi niya pinirmahan. Nagpasundo sila patungo sa main office ng Salvador Group of Companies. Pagkarating doon, sinalubong sila ng personal secretary ni Cyrus na may malungkot na mukha. Ma'am Riva, kadarating niyo lang po. Katatapos lang po na pirmahan ng mga papeles sa Cyrus. Papunta na po siya sa airport ngayon para sa kanyang flight patungong London. Nag-aalalang saan ng sekretarya. Hindi na nag-aksaya ng panahon sa Riva. Ethan, hawak na mahigpit kay Mommy. Sabay niya habang mabilis na binuhat ang anak at patakbong bumalik sa sasakyan. Sa kabaan ng daan patungong paliparan, mabilis ang pagtibok ng puso ni Riva. Hindi na ito ang takot ng isang babaeng pinalayas noon. Ito ang determinasyon ng isang inang handang magbigay ng pagkakataon para sa kabuuan ng kanyang pamilya. Hindi niya kayang burahin na nakaraan, ngunit kaya na baguhin ang kanyang hinaharap. Nang makarating sa departure area ng airport, mabilis na inilibot na Riva ang kanyang paningin. Sa karamihan ng mga tao, halos mawala na siya ng pag-asa nang biglang sumigaw si Ethan mula sa kanyang karga. Daddy! Daddy! Sa di kalayuan, nakatayo si Cyrus habang hila ang kanyang maleta. Mukha itong pagod, matamlay, at may malalim na lungkot sa mga mata. Na marinig ang boses ng anak, mabilis itong lumingon. Nanlaki ang mga mata ng bilyonaryo na makita sina Riva at Ethan na tumatakbo patungo sa kanyang direksyon. Riva? Ethan? Gulat na saad ni Cyrus habang mabilis na ibinababa ang kanyang maleta at sinalubong sila. Agad na yumakap si Ethan sa mga binti ng ama. Binuhat ito ni Cyrus at hinalikan sa pisngi bago ibinaling ang naguguluhang tingin kay Riva. Riva, anong ginagawa niyo rito? Akala ko, hingal na hingal si Riva. Humakbang siya na mas malapit at inilabas mula sa kanyang bag ang mga legal na dokumento at ari-arian. Inabot niya ito kay Cyrus. Walang bawas, walang pirma. Ibalik mo ito sa abogado mo, Cyrus. Matigas ngunit may emosyon na boses sa saad ni Riva. Hindi ko kailangan ng 70% ng yaman mo at hindi ko kailangan na umalis ka ng bansa. Riva, nanginginig ang boses ni Cyrus. Hindi alam ang sasabihin. Noong gabing pinalayas mo ako sa mansyon, akala ko tuluyan mo nang winasak ang buhay ko. Panimula ni Riva habang isang butal ng luha ay dahan-dahan pumatak sa kanyang pisngi. Pero ang totoo, ang gabing iyon na nagturo sa akin kung paano maging matatag, kung paano maging isang ina na kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Tumingin si Riva ng diretso sa mga mata ni Cyrus. Wala na malamig na yero at yelo, kundi ang init ng pagtanggap. Hindi ko maipapangako na bukas o sa susunod na araw ay magiging perpekto ang lahat sa atin bilang mag-asawa. Ang mga sugat ng nakaraan ay nangangailangan ng panahon para tuluyang maghilom. Patuloy ni Riva. Pero nakikita ko kung paano mo mahalin ang anak natin. At nakikita ko ang tapat mong pagsisisi. Kaya huwag kang umalis. Manatili ka. Bigyan natin ang ating pamilya ng panibagong simula. Nang marinig ang mga salitang iyon mula kay Riva, tuluyang binitiwan ni Cyrus sa kanya natitirang pikil. Umiiyak niyang niyakap si Riva gamit ang kanyang isang braso habang karga pa rin si Ethan sa kabila. Ipinatong niya ang kanyang noo sa balikat ng babaeng matagal niyang sinaktan at matagal na ring hinangad na makasama muli siya. Salamat, Riva. Maraming salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko na kayo muling iiwan. Hindi ko na kayo muling sasaktan. Bulong ni Cyrus sa gitna ng kanyang mga hikbi. Family hug! Masayang sigaw ni Ethan habang niyayakap ang kanyang mommy at daddy. Sa gitna ng siksikang paliparan, nakatagpo ang tatlo ng sarili nilang mundo. Ang puso ni Riva
Angeli Antonio, na 4 na taong nadurog at pinatigas ng pagsubok, ay tuluyan na nabuo, hindi dahil sa yaman o karangyaan, kundi dahil sa kapangyarihan ng patawad at ng isang tapat na pagmamahal na handang magbago. Mula sa abon na nakaraan, ang pinalayas na asawa ay tuluyan ng bumangon, hindi na mag-isa, kundi kasama ng pamilyang patagal nang itinadhana para sa kanya. Ang simoy ng hangin sa malawak na hardin ng bagong bahay ni Cyrus at Riva ay may kasamang amoy ng mga sariwang bulaklak at bagong tabas na damo. Hindi ito ang lumang mansyon kung saan dumanas ng sakit si Riva. Ito ay isang bagong tahanan na magkasama nilang pinili, pinuo at pinuno ng mga bagong alaala. 2 taon na ang nakalipas mula na magtagpo sila sa paliparan. Sa loob ng 2 taong iyon, hindi minadali ni Cyrus sa mga bagay-bagay. Buong tiyaga niyang niligawan muli si Riva araw-araw. Nagpapadala siya ng mga bulaklak sa opisina nito. Ipinagluluto ito ng agahan tuwing weekend at higit sa lahat, naging pinakatapat siyang kakampi sa bawat hakbang ng lumalagong negosyo ng asawa. Unti-unti, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga puso ay tuluyan ng napawi. Daddy, bilisan mo, baka mahuli tayo sa laro natin. Sigaw ng 6 na taong gulang na ngayon na si Ethan, habang hila-hila ang kamay ng kanyang ama patungo sa maliit na soccer goal sa dulo ng lawn. Sandali lang, buddy. Ang bagal naman tumakbo ng bilyonaryong to. Natatawang sagot ni Cyrus habang nagpapanggap na hinihingal na nagpatawa ng malakas sa bata. Mula sa malawak na beranda, nakaupo si Riva habang may hawak na tsaa. Katabi niya si Aling Marta na masaya na pinapanood ng mag-ama. May malawak at payapang ngiti sa mga labi ni Riva. Ang kanyang mukha ay mas lalong nagniningning. Malayo sa lungkot at galit na daladala niya noong nakaraang taon. Napakasarap. Silang tingnan, di ba, Riva? Malumanay na saad ni Aling Marta, sabay patong ng kamay sa balikat na itinuring niyang anak. Sino mag-aakala na ang babae nakita kong walang-wala sa parke noon? Ngayon ay may ganitong kaperpektong pamilya. Utang ko po ang lahat ng ito sa inyo, Aling Marta. Kung hindi niyo po ako tinulungan noon, baka wala kami ni Ethan ngayon. Sagot ni Riva, may bakas ng emosyon sa boses. Ang Diyos ang gumawa ng paraan, anak. At ikaw, dahil hindi ka sumuko kaya ka narito ngayon. Nakangiting sabi ng matanda bago tumayo. O sige na, maiwan ko muna kayo at tutulungan ko ang mga kasabay sa paghahanda ng hapunan. Nang makaalis si Aling Marta, dahan-dahan naglakad si Cyrus patungo sa beranda, habang si Ethan naman ay abala sa paghabol sa aso nilang si Sparky sa damuhan. Umupo si Cyrus sa tabi ni Riva, kinuha ang kamay ng asawa at marahan itong hinandugan ng isang halik sa likod ng palad. Pagod ang superhero mo, biro ni Cyrus habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Riva. Sino ba namang hindi mapapagod? 6 na taon na ang kalaro mo. Parang walang baterya kung mapagod si Ethan. Tumatawang tugon ni Riva habang ang kanyang libreng kamay ay sinukbit sa buhok ni Cyrus upang haplusin ito. Riva, seryosong untag ni Cyrus matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Masaya ka ba talaga sa buhay natin ngayon? Wala na ba akong pagkukulang? Humarap si Riva sa kanya. Hinawakan na magkabi ng pisngi ng asawa at tinitigan nito na may labis na pagmamahal. Cyrus, higit pa sa sapat ang ibinibigay mo sa amin. Makita kayo ni Ethan na ganito kasaya? Wala na akong hihilingin pa. Pinalitan mo na higit pa sa kaligayahan ng bawat patak ng luha ko noon. Niyakap siya na mahigpit ni Cyrus. Pangako, hindi ko nahahayaan mawala ang ngiting yan sa mga labi mo. Dahan-dahan kumala si Riva sa yakap. May pilyong ngiti na sumilay sa kanyang muka. May kinuha siyang isang maliit na puting kahon mula sa kanyang bag na nakalagay sa tabi ng upuan at iniabot ito kay Cyrus. Ano ito? Hindi ko naman kaarawan ngayon nagtatakang tanong ng bilyonaryo. Buksan mo na lang, utos ni Riva. Nabuksan ni Cyrus ang maliit na kahon. Tumambad sa kanya isang pirasong tela na kulay puti na may 2 pulang linya sa gitna. Isang pregnancy test kit. Kasama nito ay isang maliit na sapatos ng sanggol na kulay asul at rosas. Tila huminto ang paghinga ni Cyrus. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napatingin sa test kit at pagkatapos ay kay Riva na ngayon ay umiiyak na naman ngunit dahil sa labis na tuwa. Riva, ibig sabihin ba dito? Nanginginig ang boses ni Cyrus. Hindi makapaniwala. Oo, Cyrus. 2 buwan na. Magiging kuya na si Ethan. Nakangiti yung pag-amin ni Riva. Hindi na napigilan ni Cyrus ang sarili. Binuhat niya si Riva at pinaikot-ikot ito sa tawa. Bago ito marahang ibinaba at pinagahalikan ang buong mukha ng asawa habang umiiyak din sa labis na galak. Sa pagkakataong ito, hindi na niya palalampasin ang bawat segundo ng pagbubuntis ng asawa.
Haalagaan niya ito, babantayan, at roroyatihin gaya ng nararapat. Daddy, Mommy, bakit kayo nagbubuhat dyan? Patakbong lumapit si Ethan. May bitbit na soccer ball at nakataas ang isang kamay na parang matanda. Lumuhod sina Cyrus at Riva para pantayan ng anak. Hinawakan ni Cyrus ang balikat ni Ethan habang nakatingin ng malawak. Ethan, buddy, may magandang balita si Mommy at Daddy sa'yo. Panimula ni Cyrus. Soon, hindi mo na kailangan kalaro sa Sparkle lang sa soccer dahil magkakaroon ka na ng maliit na kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Binitiwan ang bola at agad na dumalon sa yakap ng kanyang mga magulang. Talaga po? Magiging kuya na ako? Ipagtatanggol ko po siya tulad ng pagtatanggol ni Daddy sa atin. Sa ilalim ng dapit hapon, habang magkasama nakayakap ang buong pamilya, naramdaman ni Riva ang lubos na kapayapaan. Ang nakaraang malupit na nagtaboy ay tuluyan ng natabunan ng isang napakagandang bukas mula sa isang pinalayas na asawa. Siya ngayon ay isang reyna ng sarili niyang tahanan, puno ng pag-asa, pagmamahal at isang bagong buhay na magdadala ng higit pang kulay sa kanilang perpektong simula. At dito na po nagtatapos ang kwento ng katatagan, pagpapatawad at pag-ibig ni Riva, Cyrus at ng maliit na lang si Ethan. Isang napakagandang pagwawakas para sa isang kwento nagsimula sa labis na sakit at pagkabigo. Mga kaayesya, ang kwento po ni Riva ay isang paalala sa ating lahat na ano man ang bigat ng unos o bagyong dumarating sa ating buhay. Kapag tayo ay may pinoprotektahan, kapag tayo ay lumalaban para sa ating pamilya at mga anak, walang imposible. Ang pusong binalot ng galit ay nagawa pa rin maghilom dahil pinili nitong magpatawad. Dahil sa huli, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa atin, kundi para sa sarili nating kapayapaan upang tuluyan tayong makabangon. Sana po ay may napulot kayong magandang aral sa seryeng ito. Muli, ako po ang inyong kaayasya, si Miss Angge, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok, pag-like, at pag-share ng ating mga kwento rito sa Ayesha TV. At bago po tayo tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng isang espesyal na pagpupugay at mensahe para sa ating mga kababayan, ang ating mga masisipag at matatapang na OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kabayan, alam ko po na marami sa inyo ang tulad ni Riva, isang palabang ina, ama o anak na handang tiisin ng init, lamig, pagod, at labis na pangungulila sa pamilya. Mabigyan lang ng magandang kinabukasan ng mga mahal ninyo sa buhay. Batid po namin ang bigat ng inyong mga sakripisyo. Ang bawat patak na inyong pawis at luha sa ibang bansa ay patunay ng inyong wagas na pagmamahal. Kung dumarating man po ang mga gabi na kayo ay pinanghihinaan ng loob, tinatamaan ng matinding homesickness o nakakaranas sa mga pagsubok sa trabaho, pakiusap, huwag kayong susuko. Isipin niyo po na ang bawat sakripisyo ninyo ngayon ay ang magiging pundasyon na mas magandang bukas para sa inyong pamilya. Gaya ni Riva, kayo po ay mga buhay na bayani na may pusong bakal at determinasyong hindi kayang tibagin ng kahit anong hirap. Saan man po kayong sulok ng mundo naroroon ngayon? Sa Middle East, Asia, Europa, Amerika, o nasaan man naway gabayan kayo lagi na may kapal, panatilihing ligtas ang inyong kalusugan at patuloy na pagpalain ang inyong mga kamay. Kaisa niyo po ang buong pamilya ng Ayesha TV sa inyong laban. Isang mainit na yakap mula sa Pilipinas, mga kabayan. Hanggang sa muli nating kwentuhan, God bless po sa inyong lahat at mag-iingat kayong palagi.